Samahan niyo ako at suriin natin ang isang kwentong puno ng kakaibang twist kung paano yumaman ang isang maliit na bansa dahil sa dumi ng ibon. Parang hindi ka pani-paniwala, di ba? Pero ito ang nangyari sa Nauru, isang maliit na isla sa gitna ng karagatang Pasipiko. Kaya't maghanda na at tuklasin natin ang kamangha-manghang kwento ng Nauru at ang kanilang biglaang pagyaman mula sa isang bagay na hindi mo inaasahan. Ang Nauru ay isang napakaliit na bansa sa gitna ng Pacific Ocean, nasa kalagitnaan ng Hawaii at Australia. Isa ito sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo, pero ang kanilang kwento ay tunay na malaki. Para maintindihan natin ang pag-angat at pagbagsak ng Nauru, balikan natin ang huling bahagi ng ika-19 na siglo. Noon, ang Nauru ay isang payapang isla na may kaunting populasyon, pero may espesyal na yaman na nakatago sa ilalim ng kanilang lupa. Sa unang bahagi ng 1900, nagsimula ang pagmimina ng phosphate sa Nauru at dito nagsimulang magbago ang kanilang kapalaran. Ang kalakalan ng phosphate ang nagdala sa Nauru mula sa pagiging tahimik na isla patungo sa pagiging isa sa pinakamayayamang bansa sa mundo, batay sa kita kada tao. Isipin mo isang napakaliit na bansa na naging malaking manlalaro sa pandaigdigang merkado ng pataba. Habang dumarami ang yaman ng Nauru, parang nanalo sa loto ang mga tao roon. Nagpatayo sila ng magagarang bahay at bumili ng mamahaling mga sasakyan. Halos bawat residente ay may 3 hanggang 4 na sasakyan. Ang kanilang gobyerno naman ay nagpatayo ng mga hotel, golf courses at kahit isang airline para makapag-import ng pagkain. Pero kung akala nyo ang rags to riches na kwento ay para lang sa tao, nagkakamali kayo. Dahil kahit ang isang buong bansa ay maaaring magmula sa kahirapan patungo sa biglaang pagyaman. Ngunit tulad ng iba, may mga tao o bansa na mayaman na sana ngunit bumagsak muli. Ganito ang nangyari sa Nauru. Mula sa pagiging mahirap, naging instant rich at bumagsak muli. Ayon sa mga naninirahan doon, ang isla ng Nauru ay paboritong tambayan ng mga ibon, lalo na ng mga seagull. Sa loob ng maraming taon, ang isla ay naging parabang isang malaking iputan ng mga ibon. Halos napuno na nga ng ipot ang isla. Sa laki ng isla, kaya itong lakarin sa loob lamang ng 6 na oras, mga 8 square miles lang kasi ang sukat nito. Pero ang hindi inaasahan ng mga tao sa Nauru, ang ipot na ito pala ay isang malaking biyaya. Ang sikreto sa kayamanan ng Nauru ay ang guano, isang magandang salita para sa dumi ng seagull. Ang guano ay mayaman sa phosphate na pangunahing sangkap sa paggawa ng fertilizers. Dahil sa napakalaking demand para dito sa agrikultura, biglang yumaman ang Nauru. Noong 1975, ang kita ng Nauru mula sa phosphate ay umabot sa $2.5 bilyon o humigit kumulang 128 bilyon piso. Sobra-sobrang pera ito para sa isang maliit na bansa na may populasyong 7,000 lamang noong mga panahon na iyon. Ngunit tulad ng anumang boom, laging may kasunod na bust. Sa paglipas ng panahon, naubos ang phosphate reserves ng Nauru. Ang yaman na nagdala sa kanila ng kasaganaan ay nawala na. Bumagsak ang kanilang ekonomiya at nagsimula silang mangutang sa iba't ibang bansa. Dahil dito, nahirapan ang mga tao sa Nauru. Sa kabila ng pagbagsak, patuloy pa rin ang kanilang walang patumanggang paggastos. Bukod pa rito, naging kurakot ang kanilang mga lider at ginamit nila ang pera ng bansa para sa personal na kapakanan. Halos lahat, mula sa mga simpleng mamamayan hanggang sa mga politiko, ay naglustay ng pera na parang walang katapusan. Nagdulot din ng matinding pinsala sa kalikasan ang pagmimina ng phosphate. Ang dating luntiang tanawin ng isla ay napuno ng mga bakas ng pagmimina at naapektuhan ang ecosystem ng Nauru. Ang mabilis na pagbagsak ng kanilang ekonomiya ay masakit at mapait. Sa ngayon, ang Nauru ay humaharap sa matinding hamon para muling buuin ang kanilang ekonomiya.
Sinusubukan ng gobyerno ang iba't ibang hakbang tulad ng paghingi ng tulong at pagdevelop ng mga bagong industriya. Ngunit dahil sa maliit na sukat at limitadong resources ng isla, hindi ito madali. Ang kwento ng Nauru ay patunay ng mga pagtaas at pagbaba na dala ng pag-asa sa iisang yaman. Sa kabila ng lahat, ipinapakita ng Nauru ang kanilang tibay. Patuloy silang nagsusumikap para sa isang sustainable na hinaharap, nakatuon sa turismo at iba pang mga inisyatibo para ma-diversify ang kanilang ekonomiya. Kaya, sa susunod na marinig mo ang kwento ng isang bansa na yumaman dahil sa isang bagay na kasing kakaiba ng dumi ng ibon, malalaman mo na ang kamanghamanghang kwento ng Nauru. Isang kwento ng kasaganaan at pagbagsak, ng yaman mula sa hindi inaasahan, at ng pagsisikap ng isang bansa na magbago at umunlad. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakaintrigang paglalakbay na ito sa kasaysayan ng Nauru. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang sa muli, patuloy na mag-explore.